Opo, katulad po ng sinabi ko Ito na, excited na ako dito mga kababayan. Pakinggan nyo ha. Oh, kanina, paulit-ulit to. wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Okay. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito dahil Gusto niya ibaba. Kasi daw, hindi na i-implementa ng maayos yung batas. sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon diyan. Yun lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at Alam niyo po kung aabot ng 10 taon, 11 taon, 12 taon mga kababayan, may mga bata pa po na hindi pa ganun sila katalas mag-isip na meron pang mga bata na hindi pa alam gaano kung ano ang tama at mali. Mga bossing. Ano po, yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Lalo na yung mga batang menor de edad na edad 10 taon, madali pong takutin yan. Madali pong takutin para pasunurin doon sa mga maling ginagawa. O paano naman yung kawawa naman ho yun? Di ba? Sabi nga ho, biktima na nung exploitation, biktima na dahil pinupwersa na ipagawa yung mga mali, tinatakot na, ini-stress na, tapos kapag ka nahuli, yun pa ang kawawa dahil paparusahan ng Estado. Di ba? mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo Parang ang depensa ni Robin Padilla dito, mga boss chipa mo, sir. Parang panguutulang ho, mahal na senador, no, kayo po ay magaling na abogado. O parang hindi ko pa ho na ididepensa kung bakit niya gustong ibaba sa 10 taong gulang yung edad. Di ba? po ay nasa medyo ironic lang kasi Sabi ni Ma'am Delia Rosario, mananalo pa kaya itong si Robin Padilla sa 2020? Huy, Ma'am Delia Rosario, magpe-presidente yan para sa mga DDS. Tatakbo ng presidente yan, sabi ng mga DDS. kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyonan ng mga bata. Opo. Proteksyonan ang mga bata, okay? Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment. O, kung alam nila yung tama at pagkakamali, kung kumilos sila at alam na nila kung ano ang tama at mali at ginawa pa din nila, ayun, may paruso talaga sila. Minimum 1 taon na kulong. At kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na. Na alam nila kung ano ang tama at mali. From 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Hindi makakalabas yun. Di ba? Not less than 1 year. So, meron pa din, Robin Padilla. Not less than 1 year. Ibig sabihin, 1 year pataas. Pwede 2 taon, pwede 3 taon. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year. So, hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga menor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa Pero hindi bababa ng 1 taon, Robin Padilla. magiging pasya ng hukom.
Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Mali yun. Di ba? Sakto yung mali yun. Sabi ni Ma'am Daisy, Almenario, nang uuto na lang eh. Totoo, nang uuto na lang. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin. Narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. Iusog ko lang kasi gusto ko yung kay Robin eh. Na magiging paulit-ulit na lang din po si Senator Kiko dyan, mga kababayan. Kasi yung mga sinasabi ni Robin Padilla, paulit-ulit na lang din ho, mga kababayan. O ito. Minimum 1 year mandatory confinement. Diba? Inulit lang din. O, ito, Robin. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto niyo pong gawin. Ang Kailangan, bago mo ma-amend dyan, kailangan mo ng matinding pagpapaliwanag kung bakit. Kailangan mo ilaban yan. Pero kung ang maririnig lang ho natin kay Robin Padilla, puro ho pambubula. Mga kababayan, malabo yan. Ano po? Malabo. lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan. Kulit to. Sabi nga may kaparusahan din. Diba? Sinabi na nga may kaparusahan din. Ang sinabi nga, kahit yung 10 years old, 11 years old, 12 years old, kapag kakarumal-dumal yung krimen na ginawa, merong 1 taon. Hindi bababa sa 1 taon. Yung pagkakakulong. Meron niyang kaparusahan. Hindi naman sinasabing, kapag 10 taon, 11 years old, 12 years old, wala, pauwiin na lang yan. Bakit? Ano kaso niya? Ng rape, pero pauwiin na lang kasi minor de edad. Meron kaparusahan pa din, Robin. No? Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy lang at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng Doon ang problema sa implementasyon, hindi doon sa batas. Dahil yung batas, kahit 10 taong gulang, Robin Padilla, merong kalalagyan kapag gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ang problema, implementasyon. Sino ang dapat managot doon? Yung mga nag-i-implementa ng batas. mga Kaya po hindi maaari yung gustong isulong ni Robin Padilla na dahil po hindi natutupad ng mga nagpapa-implementa ng batas, baguhin yung batas. Parang mali ho. Kung may mali sa batas, doon baguhin yung batas. Pero kung tama yung batas, walang mali doon sa batas, at mali doon sa nagpapa-implementa, dapat hagupitin mo ng konti. Oy, kumilos naman kayo dyan. Hagupit no? Pitikin mo ng konti. Diba? sindikatong bata. Bakit mo babaguhin yung batas kung wala namang mali? Kung implementasyon ang hindi natutupad o nasusunod. Ako po'y kaninang-kanina habang nag-uusap po kami ng aking legis. Sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, ay talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip.
Galing sa bibig niya. Galing sa bibig niya. Diba? Yung mga kriminal, yung mga brilliant mind nila, mag-aalaga sila nung mga batang wala sa pag-iisip. Sasamantalahin yung mga bata kasi hindi naiintindihan yung ginagawa. Di ba? Kaya nga, ang sabi ng batas is, kung sino man yung mga yon, maximum ang kaparusahan yan. At etong bata na to, na hindi alam kung ano yung ginagawa, di ba? Kawawa naman kung paparusahan mo pa. Pinwersa na, pinahirapan na, tinakot na, nung mga, ano tawag dyan sa mga yan? O, mga masasamang loob. Tapos, pagdating doon, gusto mo pang ikulong. Kaya nga sabi, dapat balansehin, Robin. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad. Ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na Ewan ko. Hindi ko alam kung naiintindihan ni Robin Padilla yung sinasabi niya. Siya mismo ang nagsabi. Siya mismo ang nagsabi, mga kababayan. Yung mga masasamang loob. 'Di ba? Pinupwersa. Aalagaan yung mga bata. Tapos pagagawain ng masasamang gawain. 'Di ba? Yun pa lang ho, mga bossing chief amo sir, doon sa mga kabataan. Kawawa na huy. 'Di ba? Tapos biglang banat naman siya. Kailangan po ibaba talaga. Hagupitin. Kawawa ang bata. Kala ko ba ingatan yung mga bata? Tapos ngayon ganyan. Nalilito kami sa sinasabi mo. Sige nga. sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po, wala akong kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o ano, hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal. Doon lang. Doon ka sa karumal. Paulit-ulit na lang. Doon lang siya sa karumal-dumal. Kahit nga 10 taon daw, Robin Padilla. Kahit 10 taon, yung gumawa nun at ng rape, o karumal-dumal ang ginawa, may 1 taon, hindi bababa sa 1 taon ang kulong. Ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ha? Ako na po ito. Hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, ha? Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o ano, wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan. Nahihilo ako dito kay Robin Padilla. Sige, tuloy mo lang, boss. At ang mga nandyan na ho talaga, ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin niyo po ako. Pinapatawad ka na. Alam mo, mapapatawad ka ng mamamayang Pilipino pag nag-resign ka. Mariel, subukan mo kayang konbinsihin yung asawa mo mag-resign na, no? Itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At Yun nga, meron nga. Ayoko magmura pero paulit-ulit na ho, mga kababayan Sinabi nga meron. No, kahit 10 taon. meron nga na Robin Padilla, mangungulungan niya daw kahit 10 taon, lalo na kapag kakarumal-dumal ang ginawa. sinasabi niyo po, nandyan sa batas niyo yan, naniniwala po ako na Yun naman pala, naniniwala ka. dapat silang mangulungan talaga. Ang Meron naman talaga. problema, hindi po nangyayari. Saan ang problema nun? Saan ang problema nun? Sa batas ba ang problema nun? O doon sa nag-iimplementa ng batas, Robin Padilla? Ibig sabihin ba kapag hindi na-i-implementa yung batas na yon nung mga nagpapa-implementa, baguhin yung batas? Yun ang sagot doon? Hindi. Medyo
kutusan mo ng konti yung mga nagpapa-implementa. Bakit hindi nyo sinusunod ito? Hindi po talaga. At iyan po ang nangyayari sa ground. Narinig nyo naman po ang sinabi din ng ating kasama na si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. O yun naman pala eh. Bakit kailangan yung batas ang baguhin mo? Kaya sana po kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, huwag po nating isipin na yung batas po ninyo ay, hindi po, never ko po yung gagawin. Ulit-ulit. Wala po akong inaano dito. Wala po akong dinidisagreehan dito. Sir, never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong Wala pa nga kami wala pa kami naiintindihan kung ano ibig sabihin mo doon sa ano eh. Sa kung bakit mo gustong ibaba ng 10 taong gulang. nakulong